Coach De Brito nagpaliwanag kung bakit palaging may position shuffle ang team, alas Pilipinas haharap sa Queen of the Caribbean. Matapos ang CV League, isang bagong pagsubok ang naghihintay sa Alas Pilipinas. Isang face-off laban sa isa sa mga pinakamabagsik sa mundo, ang World No. 11 Dominican Republic, tampok ang Queen of the Caribbean herself, Brilyn Martinez. Kinumpirma ni Head Coach Jorge Sousa De Brito na darating sa bansa ang Dominican squad sa kalagitnaan ng Agosto bilang bahagi ng kanilang paghahanda para sa FIVB Women's World Championship na gaganapin sa Thailand ngayong Setyembre. Pero higit pa ito sa simpleng tune-up match. Ito ay isang pambihirang oportunidad para sa mga Pinay Volleyballs na masukat ang kanilang galing laban sa mga regular na kasali sa Volleyball Nations League. Ayon kay De Brito, inaasahan ang mataas na level ng scrimmages na tiyak na magiging aral at hamon para sa batang koponan ng Pilipinas. May dagdag kilig din ang arrangement dahil personal na malapit si Coach De Brito sa Dominican Republic head coach na si Marcos Quek na kapwa niya Brazilian. Dahil sa kanilang magandang samahan, naging madali ang pag-set ng friendly series sa pagitan ng dalawang koponan. Naunang plano rin sanang makipagsanayan sa Puerto Rico, ngunit ayon sa mga ulat, malabo na itong matuloy. Habang papalapit ang CV League na magsisimula Agosto 1 sa Thailand, hindi pa rin final ang lineup ng Alas Pilipinas. Hindi ito dahil sa kakulangan sa talento, kundi dahil sa kakaibang stratehiya ni Coach De Brito, ang positional versatility. Mula nang hawakan niya ang team, naging signature move na ni De Brito ang pagko-convert ng mga atleta sa ibang posisyon, isang hakbang na madalas ay kino-question pero paulit-ulit ding napapatunayan na epektibo. Si Angel Canino, natural na outside hitter, ay naging opposite spiker sa AVC Challenge Cup at nagwagi ng bronze si Alas habang si Canino ay pinarangalan bilang best opposite spiker. Si Gemma Galanza at Cherry Nunag, parehong kilala sa spiking skills, ay ginamit na libero sa FIVB Challenger Cup. Sa pinakabagong VTV Cup, sina Tia Andaya, setter, at Brooke Van Sickle, outside hitter, ay gumanap bilang opposite spikers. Para kay De Brito, hindi ito basta eksperimento. Ito ay strategic response sa mga kondisyon ng team, injuries, fatigue, at availability. Kung may player na hindi available, kailangan mong maging creative. Gusto ko ring makita kung sino ang may adaptability at matututo ng mabilis, ani De Brito. Dagdag niya, ang pagpili ng players ay hindi base sa pinakamalakas sa papel, kundi sa kung sino ang makakabuo ng pinakamagandang chemistry at team cohesion. Sa ngayon, nakafocus ang Alas sa CV League kung saan target nilang lampasan ang bronze finish noong nakaraang taon. Magsisimula ang laban kontra sa defending champion Thailand sa August 1, kasunod ang Vietnam sa August 2 at Indonesia sa August 3. Ang ikalawang leg naman ay sa Vietnam mula August 8 hanggang 10. At kung magpapatuloy ang trend ni De Brito ng pag-realign ng posisyon, asahan nating mas magiging unpredictable, dynamic at exciting ang galawan ng Alas mula sa malalim na talent pool ng UAAP at PVL, sa patuloy na challenge ng mga Asian powerhouses at ngayon sa pagsasanay laban sa Dominican Republic. Handa na ba ang Alas Pilipinas sa susunod na hakbang?